Tila nang umpisal si incoming President Rodrigo Duterte nang sabihin niyang hindi niya sasantuhin ang mga rebelding pumapatay ng kanilang mga bihag. Posible rin daw na mag-ikot pa rin siya sa mga lugar sa Maynila sakay ng taxi. Narito po ang unang bahagi ng aking one-on-one interview sa susunod na Pangulo ng bansa na si Mayor Rodrigo Duterte. Kamakailan lang muling naglabas ng video ang grupong Abu Sayyaf na nagpapalawig sa deadline na pagbibigay ng ransom sa kanilang bihag na Canadian na si Robert Hall. Ayon kay incoming President Rodrigo Duterte, ang mga ganitong issue ng kidnapping ay konektado sa usaping pangkapayapaan na kailangang isulong sa Mindanao. Kailangan daw ng masinsinang pakikipag-usap sa mga leader ng mga rebelding grupo para tuluyan ng matigil ang lahat ng krimen sa lugar. Itong mga armed men roaming around the Mindanao islands, konektado ito sa Mindanao issue. There are a lot of firearms in the hands of persons who are not authorized to possess it. So you have to settle first the Mindanao issue. Huwag mong patayin yan si Nor, sila Murad. There are enemies that we must be situated that they are alive. Kasi pag yan ang pinatay mo, wala na. Out of control. May plano na raw si Duterte kung paano gagawin ito. Sisiguraduhin daw niya na mapapanagot ang mga rebelde na gumawa ng krimen at hindi tumupad sa kanilang usapan. But there will be a time that they have to surrender and answer for their deeds and the hostages released. When I need time. Tila naman ang umpisal na si Digong na walang pag-aalinlangan niyang sabihin kung ano ang ipapataw niyang parusa sa mga miyembro ng kidnap for ransom group. I will just follow the Bible. Do not do things which you do not want done unto you. Kung nangidnap sila, Kikidnapin na nila. kidnapin mo rin yung kamag-anak nila. No, I will not. I will never do that. Kidnapin lang kita, makikita kita, malaman ko. Susunod, kidnapin. Yung mga pulis, alam nila kung saan nakatira. Sabihin ko, ano pala yung ginagawa ninyo na ayaw magbigay ng pera o hindi makabigay ng pera? Pinapatay namin. Ganun? Di sorry. Sorry lang. Kikinig lahat. Human Rights Commission of the United Nations. Sorry. I am sorry. Bless me for I have sinned. Bukod sa mga rebelde, inulit din ni Digong ang kanyang babala sa mga kriminal na hindi titigil sa paggawa ng krimen. Sabi ko, stop. Kung ayaw mo pa, i-green ko. Go. Depende kung saan order yan pupunta yung go. Posible pa rin daw gawin ni Digong ang pagsakay sa taxi para personal na maglibot, mag-obserba at manghuli ng mga kriminal kung kinakailangan. Yung ginagawa nyo dito sa Davao na at random nag-inspeksyon kayo mga police station, sumasakay kayo ng taxi para makita kung anong lagay ng akalye. Nabanggit nyo ata sa press con recently, nagagawin nyo pa rin yun? Are you sure? I'll call you somewhere when I'm in Quiapo one of these days. Kain ng balot. Di ba naman maniwala dyan PSG? PSG. Tatakas kayo. Basta gusto kong maglakan. Motor ako. Wala yan. If it's my time, it's my time. I do not want anybody curtailing my freedom. Abangan ang mga solusyon ni incoming President Rodrigo Duterte sa problema sa kakulangan ng gamit ng mga pulis at turismo sa bansa. Bukas yan sa ikalawang bahagi ng aking one-on-one kasama si Digong. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.